Hello mga sis, meron tayong client. Yung client, matagal ko nang niriban. After 1 year. So ngayon magpapariban uli siya dahil nga yung tuktok ay kulot na at tumubo. Pero dito sa may part ng laylayan, ito yung dati kong niriban, subalit ito ay straight pa rin. So ang sabi niya, gusto kong magpariban, subalit ang tuktok, yun pa rin ang kulot. Sabi ko, no problem, iririban natin kahit yan ay kulot. At heto na nga sis, tayo na ngayon ay nag-application at sa bawat application, dito tayo nagsisimula sa pinakang root dahil itong root, ito yung tumubo na virgin hair. At dito naman sa may part ng laylayan, hindi mo natin ito lalagyan dahil ito yung dati na may pagkaka-hair straight after 1 year. Kaya itong part na to sa may laylayan, hindi muna tayo dito mag-concentrate. Dito muna tayo maglalagay ng gamot doon sa may part na kulot na tumubo na. At sa bawat application natin, kailangan ito ay imamassage para sa ganun magpantay-pantay ang pagkaka-hair straight ng kanyang hair, rebonding. At heto na nga mga sis, after nating mai-application yung number 1 treatment doon sa ating client from the root, ito naman ay ibababad natin ng 30 minutes. At pagka naman ito ay naibabad na natin ng 30 minutes, saka naman natin uli ito babalikan para makita natin yung epekto ng gamot na ini-apply natin doon sa ating client. So pagkatapos nga nito sis na naibabad natin ng 30 minutes, muli nating binalikan para makita natin kung umepekto na yung ini-apply natin doon sa root. So pagkatapos natin, ibababa na natin from the root dito sa may pinakang laylayan para sa ganon magpantay-pantay yung pagkaka-application natin doon sa ating client. So pagkatapos nga nating maibaba yung gamot from the root, muli kong binalikan para tingnan natin at tiningnan ko rin kung umepekto na yung number 1 na ini-apply natin doon sa ating client. So ngayon, maboblower na tayo dahil ito ngayon ay binanlawan natin ng walang shampoo at walang conditioner. Kailangan 100% tutuyuin natin ang buhok ng ating client para sa ganun kapag ito ay ating pinalansya, 100% na maganda ang magiging result ng hair ng ating client. At pagkatapos nga nating mapatuyo, ito naman ay ating paplansyahin. At sa bawat pagpaplansya naman natin, kailangan doon tayo nagko-concentrate doon sa pinakang kulot ng hair ng ating client. At kapag naman tayo nagpaplansya from the root, kailangan ito ay 250 degrees at hindi naman pwede na maging mas mataas yung degrees doon sa pinakang laylayan dahil yung laylayan may dati ng riband at mayroong kulay kaya automatic kailangan doon tayo magko-concentrate doon sa pinakang root. Kailangan ito ay 300 or 250 degrees para sa ganon hindi naman masyadong masunog ang buhok ng ating client. At pagkatapos nga naman natin ito maplansya, ito naman ilalagyan na natin ng neutralizer number 2 para sa ganun umepekto yung number 1 na ini-apply natin doon sa ating client. At pagkatapos nga naman nating ma-applyan ng number 2 neutralizer yung ating client, ito naman ay ibababad natin ng 30 minutes para sa ganun umepekto yung pinakang number 1 na ini-apply natin doon sa ating client. At pagkatapos nga naman nating maibabad ito ng 30 minutes, ito naman ay ating babanlawan ng walang shampoo at walang conditioner. Kailangan ito ay conditioner lang. So ngayon, pinapatuyo na natin at para sa ganon makita natin yung pinakang hair rebond ng ating client. So ngayon, heto na ang result ng kanyang hair rebonding. Oh, thank you for watching.